tiger on the prowl. I'ma make it go wild. I'm original, and I told you so. I'm a kid in the candy store. Put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa sa mamparte ng Pilipinas. Hindi pala, ng mundo kayo naroroon. Ito po ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, ang maestro, na nagpupugay ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At as usual, tatalakayin na naman natin ang mga nagbabagang mga balita at magbibigay tayo ng kuro-kuro ukol sa mga balitang ito. Ang ating pong episode ngayon ay 305, pangatlong taon na po natin at ito ang ikalimang episode ngayong taon na ito. At ang pamagat po nito ay Marcos resign. Aarestuhin ni General Luna ang mga traidor. Marami na po tayong paglaanan ng pansin mga kabansa ukol sa pagkakidnap kay Presidente Duterte noong March 11. Pero ngayon ay babalangkasin natin ang mga samut-saring mga detalya na hindi natin na isama sa ating mga analysis na nakaraan. At tayo magpapanimula dito sa hearing na ginawa ng Lower House of Congress 1 year ago kung saan dumulog si Solgen or Solicitor General Minardo Guevara at nag-testify sa Lower House of Congress about the official policy of the Philippine government on the jurisdiction of the International Criminal Court. Bakit po natin ito binabalangkas muli? Dahil ito po ang mag-e-explain kung bakit ang ating kagalang-galang na Solicitor General ay walang choice kung hindi umiwas na ipagtanggol ang gobyerno, kasi siya po ang abogado ng gobyerno, doon sa habeas corpus na kaso na nakadulog ngayon sa Korte Suprema. So ito po ang first portion noong hearing na yon. 3 portions po papakita natin. And this portion lays out the political aspect of the issue. Let us play the video. I do not have any opening statement to make. I'm here to answer any questions that the members of the two committees may ask in connection with the ICC decision and on the issue of whether we have any legal duty to cooperate with the ICC prosecutor. First of all, Your Honors, I believe that the matter of whether we should cooperate with the ICC prosecutor is a political decision. And in that respect, the head of the Republic, the head of state, the President himself, has repeatedly declared that the Republic cannot extend its cooperation to the ICC in any form or manner whatsoever because national institutions are functioning which can actually do the investigation and prosecution here, and that any intervention by a foreign entity such as the ICC would be an encroachment
on our sovereignty. So that is the political aspect with respect to this matter. Ayan po mga kabansa, simple lamang at hindi na tayo magtatagal. Binigay lamang namin sa inyo yan bilang panimulang aspeto dahil ito na po ang kasunod, ang legal na aspeto. Let us play the video. Mr. General and Counsel for the Republic, I am here to explain the legal basis on why there is no legal duty on the part of the Philippines to cooperate with the ICC. I will do so on the basis of a major distinction between the existence of jurisdiction and the exercise of that jurisdiction. Jurisdiction over the subject matter, Your Honors, is covered by Article 5 of the Rome Statute. That is jurisdiction over the subject matter, namely over crimes of genocide, crimes of aggression, crimes against humanity, and so forth and so on. Jurisdiction over the subject matter. And there is no doubt, as the Supreme Court pointed out, that the ICC has jurisdiction over offenses or crimes that happened during the time when the Philippines was still a member of the ICC. No question about that. However, the exercise of that jurisdiction is covered by a different section of the Rome Statute. Exercise of jurisdiction is covered by rules, Articles 12 and 13 of the Rome Statute. And there are preconditions to the exercise of jurisdiction by the ICC. Most important of these preconditions for the exercise of jurisdiction is that the Philippines should still be a member of the ICC at the time that the exercise of that jurisdiction is triggered. All right, so when was the exercise of that jurisdiction triggered? It was triggered when the ICC prosecutor requested the ICC chamber, the pre-trial chamber, to initiate or to commence an investigation. When did that happen? That request to commence an investigation, which should have triggered the exercise of the ICC's jurisdiction, happened in May of 2021. And the pretrial chamber granted that authorization to commence the investigation in September of 2021. Now, was the Republic of the Philippines still a state party to the ICC at the time that the exercise of jurisdiction was triggered? The Philippines served notice of its withdrawal in March of 2018, and it became effective 1 year later in March of 2019. So at the time that the exercise of jurisdiction was triggered, a precondition for the exercise of that jurisdiction was not existent. And what is that precondition? As I said, membership of the Philippines in the ICC. 2 years had already elapsed when the exercise of jurisdiction was triggered. So for that reason, Your Honors, while in fact it is admitted that the ICC had jurisdiction over the offenses committed during that period when we were still a member, quite unfortunately, the trigger for the exercise of that jurisdiction came much too late. And the ICC prosecutor himself should be, well, I wouldn't want to say blamed, but it's his lack of assiduousness
that prompted this situation. This is far different from the case of the Republic of Burundi, because in that case of Republic versus Burundi, Burundi also withdrew from the ICC. But before the one-year period could elapse, the ICC prosecutor commenced his investigation by asking the pretrial chamber for authorization, and the pretrial chamber granted that authorization. So before that one-year period expired in Burundi, na-trigger yung exercise of jurisdiction. Not so in the case of the Philippines. Napakaliwanag po mga kabansa, no? Napakagaling ng ating Solicitor General. Ngayon naman, sa panghuling portion nito ay ating bibigyan pansin kung bakit yung one-year period after we terminated our membership is very, very important. Ito po ang video. Legal basis. Baka po tanungin nyo, ano pa yung significance noong one-year period? Bakit merong one-year period? The reason for that, Your Honors, is the ICC in the articles, under the articles of the Rome Statute, wanted to balance yun pong two competing interests. One major interest is yung sovereign right of any member state to withdraw from the treaty kung kailan niya gusto. That is one major consideration. Any member, any state, if it doesn't want to continue its membership, it has the sovereign right to withdraw from that membership. What is the other competing interest? The other competing interest is the ICC also wants to make sure that efforts to end impunity are also addressed. So how do you balance these two competing interests? By imposing that one-year period within which the ICC prosecutor may initiate his investigation before the effectivity of the withdrawal of that state. Yun po yung balancing factor, that one-year period. But in this case po, ang nangyari, na nag-take effect na po yung ating withdrawal in March of 2019, and yet, nung 2021 lang, more than 2 years later, nung mag-trigger ng exercise of jurisdiction. Kasi hindi naman po pwedeng forever, perpetually nakatutok sa atin ang ICC kahit na hindi na po tayo miyembro ng ICC. Yung pong posisyon na yan, pag tulad ninyo sa naging behavior ng ibang mga government officials noong March 11, ang mag-i-explain sa inyo, mga kabansa, kung bakit nag-recuse ang Soljan Guevara from acting as the government counsel on the arrest and eventual kidnapping of Duterte. Kasi if he did represent the government of the Philippines sa Supreme Court, then he would be committing perjury against statements na ginawa niya a year ago under oath sa harap ng Kamara de Representante. He may even be disbarred from practicing law. But professionally, his participation, kaya hindi siya sumali doon. Ang partisipasyon niya ay magiging prejudicial to government interests. Hindi niya malaman kung ano ang gustong kambyo ng Marcos administration pagdating doon. Ito po ay isang oportunidad na mga bobo de la Yuca at mga P-brain ay pumasok. At ang kauna-unahan dito na pumasok ay si former retired Justice Antonio Carpio. Sabi niya, he can do that. Ibig sabihin yung recuse for a personal reason, but he cannot inhibit
the institution dahil maraming Assistant Solicitor General. Hindi niya pwede sabihin yung opisina ko mag-inhibit. That office exists to be the lawyer of the President and other government agencies. By law, he exists to be the lawyer of the President. Yan po ang manipis, no, na posisyon ni Carpio. Ngayon, pumasok naman tong intrigera mula sa mga dilawan ang sabi, BBM was clearly mistaken in appointing Guevara as Solicitor General, as he now appears to be, in fact, the Duterte sleeper agent out to sabotage the BBM administration that we always warned him about. Ito po ang posisyon ni Manay Leila de Lima na wala rin saysay, mga kabansa. At halatang prejudice, no? Hindi niya naiintindihan na yung individual na posisyon ni Guevara might run against the official position of the government and vice versa. No? Kaya nag-intriga na naman si Manay. So ang sabi naman itong malabo, hindi clear Castro, ang press officer ng Malacanang. Siguro po, mas maganda kung mismo si Solgen ang mag-assess ng sarili niya kung siya po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Alam niyo, ito tatlong posisyon na ito ay pawang kabalintunan. Kasi ito po ang isang tao na meron lamang karapatan at poder para magdesisyon sa sitwasyon na ito. Pakinggan natin mismo si Bongbong Marcos dito sa video na ito. Ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Yan ang nilinaw ng palasyo kasunod ng pahayag ni Guevara na nasa Pangulo ang desisyon kung mananatili ba siya sa pwesto. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nawawala ang tiwala ng Pangulo kay Guevara kahit tumanggi siyang tumayong abogado ng mga opisyal ng gobyerno kaugnay ng mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon, DOJ ang nagsisilbing abogado ng gobyerno sa pagharap sa mga naturang petisyon. Ayun mga bansa, bali-balintong naku kasi. At kasalanan ba yung Solgen Guevara? Ha? Oh, sino ba talaga ang may sala? Para malaman natin dito, i-replay ko po ang ibang SMNI interview ng inyong lingkod para malaman natin kung gaano komplikado ang political at legal arguments dito. Unang-una, sino ba talaga ang nakasalang dito? Pakinggan po natin itong mahabang video na ito. Kasi nakikita po natin gabi-gabi mula po noong dinala ang dating Pangulo sa Netherlands, talagang nagsilabasan po yung mga kababayan natin, nagtitipon-tipon, nagkakaroon ng mga prayer vigil, kaado. Ito nga po ay nakikita natin na mas lalo pang lumalawak yung suporta at ni dating Pangulong Duterte kumpara dito sa mga kay Bongbong Marcos Jr. kasi mas maraming galit na. Yan ba din ay nakikita mo rin? Oh, in fact, noon pa man tinawag ko na yung partido ng Bagong Pilipinas na Partido Poso Negro dahil mas malalim pa kaysa sa inidoro abutin yan Dahil dito, pinakita lamang nila na wala na silang kaluluwa. At I think the Marcos, the Araneta, and the Romualdez have succeeded in organizing the people against them. Na palagay ko wala na makikita magmabuti pang gagawin ang taong bayan dito sa mga sakim na sakim at sabik na sabik sa kapangyarihan. Wala namang maibigay na resulta, wala namang maideliver na kabutihan sa bayan. In fact, meron ako isang artikulo na lalabas next week
tungkol sa collapse ng cabinet ni Marcos. No? Nagko-collapse ng cabinet ni Marcos eh. At hindi na ako nagugulat kung magkaroon man ng mga mass resignation sa gobyerno, sa kapulisan, o di kaya sa militar, hindi na ako nagugulat niyan. Opo. Talagang ano. Pero alam mo, Jay, sa aking analysis, no? Hindi ito coincidental na nangyari. Hindi ito planado ito from the very beginning eh. Alam mo, paalis pa lamang si Presidente papuntang Hong Kong, may tumawag sa amin general, sa amin dalawa ni former Secretary Jacinto Paras. At sinasama kami sa Hong Kong. Ang sabi namin, huwag nang pumunta sa Hong Kong. Dahil pag nagkaroon ng movement palabas ng bansa si Presidente Duterte, he is exposing himself to surprises. No? So, sa aking konklusyon, no? Si President Duterte walked into a trap that was conspired with no less than the President himself envisioning it. Alam mo, sa kanyang interview, sa pagharap niya sa press con, klarong-klaro eh. Alam niyo, ako ay isang linguistic and contextual analyst, no? Hindi ako basta nagbibigay ng opinion. Ang opinion ko ay sangayon sa aking research at saka obserbasyon. Sa pag-obserba, hindi lamang ng mga salita, kundi ang paggamit ng salita at body English. Nung siya ay humarap, noong 12:07 ng umaga sa sambayanan sa isang press con, halatang-halata na kabadong-kabado siya. At wala siya sa sarili niya at ang kanyang sinasabi lamang ay kung ano yung nasa prepared script. Malalim itong sitwasyon na ito eh. Marami implikasyones. No? Katulad nito, isa-cite ko na. No? Doon sa 2 minutes 24 seconds ng kanyang press con, no? Nagsimula ito nung 1 minute 43. Sinabi niya naghintay siya ng 3 oras para from 3 o'clock in the morning, binalikan siya ni Rimulya ng 6:30, no? At alam mo sabi niya, okay, let's go ahead according to plan, something like that ang sabi niya. So planado ang kilos ng presidente rito, no? Planado. Pati ang kanyang pagpasok sa eksena. Ito, ang eksaktong quotation. Balikan nyo yung press con, analyze nyo. Ano sabi niya? Noong 6:30, sinabi niya na kay Rimulya, let's put our plans into place. Obviously, mga kabansa, ang nangyari noong March 11 ay gagamiting mga testimonya at ebidensya sa harap ng Supreme Court. Ngayon, kung ikaw ang soldier, paano mo i-explain that the President was making a political decision in violation of certain legal considerations? Na ikaw ang nagbigay ng distinction sa harap ng camera 1 year ago. So, clearly, si Guevara ay stopped from representing the government. Pero umalis na tayo dyan. Pupunta na tayo mismo doon sa mga illegal actions na nangyayari. Ituloy po natin ang video sa kwentuhang ito.
At mapapansin ninyo, miski na kulang-kulang ang kanilang materyales. Hanggang ngayon, wala akong nakita ng prinisanta kay Presidente Duterte na warrant of arrest eh. Kagabi ko lang nakita yung warrant of arrest eh. Sa interview ni Karen Davila kay Atty. Carranza. Kahapon ko lang ng gabi, halos madaling araw na. So may bitag nang nakahanda. Suspetsa ko, bago pa man umalis si Duterte papuntang Hong Kong, matagal nang may plano. Talagang yung timing na lamang ang hinihintay. Bakit? Aba, nakita niyo ba yung date ng warrant of arrest? Nakatunog sila na si Duterte ay aalis ng bansa. At ikinalat nila ang balita sigon sa kanilang sapantaha na si Duterte ay aalis ng Pilipinas at baka hindi na bumalik. Alam niyo ba yung petsa ng pinakita lamang sa telebisyon? March 7. Nung Biyernes lamang ginawa ang warrant of arrest ng ICC. So, yan mga maliliit na detalye na ganyan. Nagbubuko Nagbubuko sa mga Dito sa mga excuse. Wala ito, puro itong Interpol. Sumusunod ako sa Interpol. Hindi ako sumusunod sa ISIS. Yan na, katarantaduhan lang. Magsalita lang. Paikot, ika nga. No? So, ano ang konklusyon ko? Plano ang kilos ni Presidente Marcos. Matagal na itong plano na ito. Naghihintay lang sila ng timing. Nung nabalitaan nilang paalis, si Presidente Duterte, papuntang Hong Kong, sinetap na nila. March 7, nagpa-issue sila ng warrant of arrest sa ICC. At yun, di umano ay pinadala sa Interpol for the red notice. Kayo ba may nakitang red notice? Hanggang ngayon, wala pa ako nakikitang red notice eh. At mismo doon sa press conference, balikan niyo yung press conference, analyze ninyo. Tinanong siya mismo, meron po ba kayo? Meron po ba kayo na warrant na pwedeng ipakita? Aba, nabulol ang presidente. At ipinasa kay Rimulya ang pag-dribble. No? So, sabi niya, it is very clear. No, Mr. President, it is not clear at all. Because hanggang kagabi, lamang ako nakakita ng warrant of arrest sa programa pa, sa monitoring ko ng programa ni Karen Davila, sa pag-interview niya kay Atty. Carranza. Wala ako, hanggang ngayon, kayo ba nakakita ng red notice? Admar at Jay? Meron na ba kayo nakita ng red notice hanggang ngayon? Wala pa. Nagtatanong ako kasi baka nahuhuli ako sa balita. Wala silang pinakita. This is a warrantless arrest. At the time of the arrest of President Duterte, wala silang mapakita kung hindi yung pinapakita sa cellphone. Aba, this is the first time in the history of the Philippines na nagkaroon tayo ng cellphone arrest. So, yan yung mga nakita ko, no? At he really walked into a trap. Kaya tama yung hunch namin ni Atty. Paras na huwag ka lang pumunta ng Hong Kong. O di kaya in-advise namin siya, tinanong namin yung general, active general to na pumunta sa amin na nagsasabi na pumunta kami, sumama kami sa Hong Kong. Ang pangalawa, sabi namin, bakit nagko-commercial flight si Presidente? Pwede, lapit-lapit lang na Hong Kong. Wala bang sponsor dyan ng private plane from
Davao to Hong Kong and from Hong Kong to Davao. Ayan eh. Pero alam niyo, talagang ganyan eh. Ang isang bayani, talagang naghahanap lamang ng katapat ng mga halimaw para siya ay maging bayani. At ang aking pasasalamat dito, dahil kami ay isa sa mga nag-aabang kay Ninoy Aquino nung umuwi si Ninoy Aquino noong 1983. Ang pasasalamat ko na lamang dito ay paglabas sa eroplano ay hindi nila pinusila ang ating Pangulo. No? At buhay ang ating Pangulo at alam naman niya, he is composed, abogado siya, handa siya. Pinangangatawanan niya ang sinabi niya sa sambayan ng Pilipino na I alone will answer for all of you, Philippine National Police, and all of you armed forces of the Philippines who will join me in a drug war because I don't want our country to be a narco state. Gawin nyo ang inyong katungkulan, sagot ko kayo. Kaya kayo mga nakikinig na militar at kapulisan at uniformadong komplement ng ating gobyerno, makonsensya kayo dahil pinababayaan nyo ang sitwasyon natin ngayon pasama ng pasama. Aba, masahol pa sa Gestapo itong si Torre, si General Torre. Ito po ay pinapakita natin dahil pinapakita namin sa inyo kung paano nag-progress ito from political to legal and now in gross violation of our Philippine Constitution. Yung pong poder natin na soberanya ay parang napawalang bahala na, mga kabansa. Malawakang violation ng ating soberanya sa video. Palabas natin ang video. Malawakan at mabigat na violation of Philippine sovereignty ang nangyari dito. Akala ko ba si Marcos ang champion ng ating Philippine sovereignty? O baka nauutusan lang siya dyan sa tinatawag niyang West Philippine Sea? Hindi na bali magutom ang buong bansa. Basta makipagpatintero na lang siya sa mga Chino dyan. Pero dito sa issue na ito, ano ba siya? Tau-tauhan ba yan? Ang tawag pa niya kay Duterte, Mr. Duterte. Hindi niya sinabing the former president. Allowing the ICC to arrest Duterte undermines the Philippines authority over its own justice system. Dahil under trial naman, may mga nakulong na tungkol dyan sa drug war na yan. Number 2, it undermined our local justice system. Yung una, sampal sa taong bayan. Itong pangalawa, sampal sa Korte Suprema. Inunahan nila ang Korte Suprema dahil alam nila iti-TRO sila. Pangatlo, it creates political instability. Akala ko ba you are for peace? Kalaban ka pala ng katahimikan. The constitutional crisis. The president has violated the Philippine Constitution and therefore he is impeachable. This and maybe 6 other offenses, impeachable offenses. And sinasabi na namin sa inyo, we are filing impeachment charges against President Marcos very soon. Whether sang-ayunan ng Kongreso yan o hindi, ikukonsulta namin sa taong bayan kung kailangan pa nila ng mga diputado dyan sa Congress of Baboons. Kung ayaw nilang ipasa, doon na tayo mag-people power sa Kongreso para ipasa ng mga representante nila. Pangatlo, ito'y sampal sa ating ekonomiya. Ang stocks bumagsak. Ang piso nag-devaluate dito sa event na ito.
ha? Etc. etc. And this brings the Filipinos, sampal ito sa imahe natin abroad. Biro mo, isang dating Pangulo, ha? Hindi lang binastos, binaboy. Ha? Binaboy. At itatanggi pa. Hindi raw Interpol ang pinagbibigyan niya. Sorry. Hindi ICC pinagbibigyan niya, kundi Interpol. Mr. President, ano ba namang hair split yan? The cause of the cause is the cause of the final effect. Causa is causa, causati. O yan, nilatin pa kita. Saan ba nanggaling lahat ito? Saan ba nanggaling yung red notice ng Interpol? The red notice is enforcement. If there is, wala pa akong nakikita. The red notice is an enforcement of an ICC warrant of arrest. And the ICC warrant of arrest has been a continuing issue. It did not start on March 7. Pero itong sabuatan ng mga Remulla at Marcos controlling the PNP, the NBI, the Bureau of Immigration, these are substantial. Kung kayo sa military hindi nyo nakikita that one family is controlling the police enforcement in this country, hindi nyo nakikita yan? One dynasty in sabuatan with another dynasty? Hindi nyo nakikita? Kaya kahapon, nagpadala ako ng isang message sa isang retired general kasi sinasabi niya, magiging bloody raw pag lumabas ang militar. Kaya sabi ko, kailan pa natin aayusin ang gulo sa ating bansa? Kailangan ba magkaroon na naman ng panibagong insurgency? Because where this is leading is the separation of Mindanao from our republic. And that is already in place. May mga references po ako dito sa Armed Forces of the Philippines dahil sa mga tamlinitawan na rin ni Gibo Teodoro in front of the Senate investigation of what happened during the Duterte arrest. Ang sabi ho ni Teodoro, walang kinalaman dito ang Armed Forces of the Philippines because we have no law enforcement functions at yun ay nasa Philippine National Police. Well, Mr. Teodoro, you have to explain kung bakit mo pinagamit yung Villamor Air Base. Because that mere fact is a collaboration, by commission. All right? Now, guilty ka rin ng complicity by omission because according to John Vic Remulla, you were monitoring events from your office sa Camp Aguinaldo. And 12 hours yan. Illegal arrest, illegal detention, and kidnapping. A total of 12 hours, a crime was being committed by no less than the Philippine National Police against a citizen. Nanood ka lang, wala kang ginawa. So you drag the Armed Forces of the Philippines into an omission by complicity. So kaya nawawalan pati itong ticket ni Bongbong Marcos na alyansa kumakalog na. 3 membro ang pumapalag na. Isa dito si Pia Cayetano, na kapatid ni Alan. Pangalawa rito si Camila Villar, na anak ni Cynthia at Manuel Villar. Bakit pa sila at pangatlo, itong susunod natin na pakikinggan, bakit pa sila sasama dyan sa alyansa ng bagoong na Pilipinas? Kaya naman nila na mag-conduct ng sarili nilang kampanya. Pwede naman silang hindi na umasa dyan. So, sa ano kinalabsan? Ito ho, tumiwalag na si Amy Marcos sa alyansang bagoong. The presidential sister has officially withdrawn from the alyansa because according to her, she can no longer stand the same platform with the rest of the administration candidates. I will continue to maintain my independence.
primarily findings show the proof na ginawa niya that there were actions taken by her brother's administration that ran counter to her ideals and principles. Ito po ang sinasabi ko. Pagka prinsipyado ang tao, hindi kayo pwede dyan kay Bongbong Marcos sa kampo ni Bongbong Marcos. Ha? Besides their constant narrative that the Philippines was simply complying with its international commitments, a deliberate effort to obscure the truth only gave rise to ever greater suspicion that the Constitution may have been disregarded and our sovereignty diminished by the arrest of Duterte. Pakinggan natin mismo si Jaime Marcos dito sa video ito. Senator Jaime, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa Alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin sabi, Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, Ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko na. Ayan mga kabansa. Sa madalit sabi, hinayaan lang ni Senator Jaime Marcos na sa mismong bibig nila ay mahuli itong mga sinungaling at mga law violators na ito, mga kabansa, na ating pinakatiwalaan ng executive functions. Kaya lumawak mga kabansa ang oposisyon. At ngayon, makikita natin na ang people power ay hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa Mindanao, Visayas, Luzon, hindi lamang po sa loob ng ating bansa. Ito po ay nag-spill over na worldwide with one single message. Marcos resign. Ayan mga kabansa. At dito makikita natin na mismong sa dahig kung saan dinala ang ating pinakamamahal Pangulong Duterte ay nagtitipon po sa ilalim ng iba't ibang bandera ng mga bansa sa Europa ang pagtutol at pagkondena sa ginawa ni Marcos kay Duterte. Ito po, pakinggan natin ang maiksing speech ni Sara Duterte. Sa Netherlands po ito, mga kabansa. Hindi po ito sa Davao. Sa Netherlands po ito. Sa harap The Hague, no? Sa harap ng International Criminal Court. Pakita natin ang video.
ng mga Pilipinong nasa Europa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kay Vice President Sara Duterte. Malinaw ang dahilan sa likod ng panawagang ito. Hindi ipinapakita ni Marcos Jr. sa taong bayan na kaya niyang mamuno at mag-isip ng maayos para sa bansa. Si Anton Cero magbabalita. Matapang ang naging banat ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos Jr. mula sa kontrobersyal na 2025 national budget hanggang sa umano'y palpak na pamamahala sa bansa. Tahasang pinuna ito ni VP Sara. Ito ang maingay ni sigaw ng mga Pilipino sa Europa sa ginanap na meet and greet activity kasama si Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa harap ng mga overseas Filipino worker, matapang na sinagot ni VP Sara ang panawagang ito. And that relates to transparency and accountability. Ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Iginiit niya na kailangang makita ng publiko na ang isang Pangulo ay may kakayahan at matatag na pag-iisip upang magdesisyon ng tama. Hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Sa gitna ng kanyang matapang na pahayag, binalikan ni VP Sara ang 2022 elections kung saan tumakbo sila ni Marcos Jr. bilang magkatandem sa ilalim ng platapormang Unity and Continuity. Ngunit sa kasalukuyang administrasyon, anya malayo ito sa ipinangako. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Hindi rin pinalagpas ni VP Sara ang kontrobersyal na 2025 national budget na niya ay ginagawang kasangkapan ng mga politiko upang gamitin ang pera ng bayan para sa kanilang interes. Pinuna rin ni BC ang blank items sa nasabing budget. Ayan mga kabansa, no? So, saan papunta lahat ito? Nakita nyo ba yung... ano yun? Siguro mga 5,000 to 6,000 yun na nandun. Wala po ito sa Davao, wala po ito sa Cebu, wala po ito sa Maynila. Ito po ay nasa The Hague. Ang hindi na-anticipate ng administrasyon, The Hague is in the middle of Europe at napakadali para sa mga Pilipino mula sa norte, sa Scandinavia, mula sa south, sa France, sa Spain, mula sa kanan, sa Germany at Eastern Europe, sa kaliwa, sa Ireland at saka sa England na magpuntahan na parang mga ano tawag doon? Yung langgam na hantik. Ang dami ng tao, mga kabansa. And this is fueling a general sentiment. At kung hindi pa ito nakikita ng kasundaluhan natin at ating sandatahang lakas na isang manifestation ng people power na mas malaki pa in the history of our country, ay pakinggan natin itong mga konbiksyon sa ating kasaysayan, itong mga prinsipyo ng ating history na para tayo ay makalog ang ating utak at magbagabang at ang ating damdamin.
Pakinggan po natin ang ating matapang na general. Senyor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon. Aba, bakit walang kondisyon? Lalaban tayo. Hindi ba walang kondisyon? Muna tayo. Sandali, tahimik. Pabayaan natin siya magsalita. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas na gawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan. Ano nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Filipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman minumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, di na natin kailangan ng kaaway. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. Kahit si Dr. Jose Rizal. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan at iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi pang lalait ang totoo. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan eh. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang pangalan niyo. Luna! Lunatico! Huminaw kayo! Huminaw! Tama na yan! Sa ngalan ng Malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante, arestuhin si Buen Camino. Coronel, Roman! Sumama kayo sa akin, Patel. Hindi ako traitor! Labag ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pansatsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Ako po ay buong katotohanan lamang. Yan ang nangyayari sa bayan natin ngayon. At ang epekto po niyan sa ating ekonomiya ay pagtaon nang nakatirik sa ating mga mata. Kung hindi pa po kikilos ang ating mga kaibigan na magpoprotekta sa sambayan ng Pilipino at sa Estado, sino pa ang dudulog sa ating ganong ang gobyerno na mismo at ang presidente nating nakaupo ang nagpapatunay kung saang banda ng bakod sila naroon. Sila ba ay pro-Pilipino o sila ba ay mga utusan lamang ng mga dayuhan? Ito po ang pangwakas na eksena dito sa ating general. Bayaran, senyor!
Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. General, baka may makadinig. Eh di makinig sila. Maawa po kayo, senyor. Huwag niyo po akong sasaktan, senyor. Maawa po kayo, senyor. Hana. Pamanhin po. Para sa bala. Salamat Gawin niyo na po. pong hapunan ng manok. Salamat po, senyor. Salamat po. Ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayuhan. Yan mga kabansa, ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayuhan. Kung magiging bansa man tayo, kailangan na ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, meron tayong isang malaking kaaway kaysa Amerikano, ang ating sarili. Walang nakaangat sa batas, maski presidente. Pero paano po kung ang presidente na mismo ang nagkakanulo sa sarili niyang mga taong bayan? Paano na po kung ang presidente mismo ang nagsasanla ng ating ekonomiya para lamang tayo ay lumuhod sa harap ng mga dayuhan? Paano po kung ang presidente na mismo ang hindi tumutupad sa ating mga batas at sumusuway sa ating konstitusyon? Mag-isip-isip po tayo. We are this week, next week, and within the next few days will be critical days in our history. We should make the right choice, and this choice will be for our people. Kanino tayo? Sa mga oligarko? Sa mga militar? Sa mga Amerikano? Sa mga tao na gusto lamang tayong gamitin na pambala sa kanyon? Na gusto lamang tayong gamitin proxy sa kanilang mga sariling away against other countries of their perceived enemy? Aba, ewan ko po. Pero kung hindi nyo pa nararamdaman ang lupit ng kahirapan na dinulot ni Presidente Marcos sa ating ekonomiya this past almost 3 years, ay hindi ko po alam kung sa ilalim ng anong bato kayo nagtatago. Kaya po para sa akin, Marcos resign. Marcos alis dyan. At sino ang papalit? Ito po ang papalit. Lead, Sara, lead. Isuot mo na ang sapatos na kailangan isuot mo para idirhe ang ating bansa tungo hindi lamang sa kapayapaan, kung hindi sa prosperidad at sa kaunlaran, development and progress of our country towards the future of our children, our grandchildren, and their children. Ayan po mga kabansa. At sa inyo po na nag-iisip na sumama dito sa selebrasyon ng birthday ng ating President Duterte, 80th birthday po, ngayong 28, bukas po, no? Kami po ay nasa, saan ba tayo? Tayo ay nasa Paco, no? Paco Circle. Doon tayo, mga kabansa, no? Saan man, harapin nyo lamang kung saan ang pinakamalapit sa inyo, dahil this will be not only nationwide, this will be worldwide, mga kabansa. Habang hawak natin ang sulok ng Pilipino tungo sa isang radikal na pagbabago, sa isang makahulugan na kalayaan ng ating republika. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mga Duterte. Mabuhay ang ating kalayaan
ang ating republika, ang ating demokrasya. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa kadakilaan, bayang perlas ng silangan, may ginintuang kasaysayan, lahing pinagmala ng may kapal. Bayang sinil, ikaw ay tumindig, kalayanin paglaban at